Napasok na. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pasensya. No? Medyo may technical miss natin dito sa ating announcers board, kaya hindi tayo nakapasok agad. Okay. Ito pa rin ang kapatid ninyo sa palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Ang kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kasama ang ating mga kapatid sa technical side, kasama ang Radioman James Magtayo, kasama ang Radioman Tax Iluma, at ating paunang pagalang sa ama ng ating istasyon, kasama ang Radioman Edgar de Gumo, of course, no? Kasama ang buong staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan. Okay, ating paggalang, no, sa ating spiritual ama, ang ating kagalang-galang na obispo, ito Most Reverend Pero Kermari. Of course, no? Bilang ang lahat ng mga kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. Okay, lapit na naman ang ating Rosary Month, no? Ilang araw na lang. Okay, ating gugunitain na naman ang ating universal na paniniwala tungkol sa ating pagdasal ng Banal na Rosaryo. Okay. Now, sa pagkakataong ito, ating ituon sa inyo ang ating paniwala tungkol sa ating paggalang ng ina, o sa ating mahal na ina, mahal na Berheng Maria. Okay. Napansin ba din niyo na tayong mga Katoliko lang, or kung hindi man lang, ilan siguro mga samahan ang gumaya sa atin, or merong samahan na kumikilala din kay Mama Mary ng ina, ng dahil dito rin sila galing. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga Pilipinista or yung tinawag nilang mga aglipay, kung hindi ako nagkakamali, kumikilala din sila ng ina sa ating mahal na inang Maria. Gusto kong magtanong, o gusto kong itanong sa inyo, sa aral nilang Biblia lang ang basihan sa paniniwala, kung tama pa iyan, bakit hindi sila nagkakasundo? Di ba? Yung mga kapatid nating hindi Katoliko, yung mga born again, Sabadista, dami. Ngayon, merong bago, kung ikumpara sa iba, yung tinawag nating CCF, founded by Peter Tanchay, no? Sa napag-alaman ko, 1984 nagsimula ang fellowship na ito. At sa napag-alaman ko, ang dami ding mga naging kaanib sa samahang ito. At ang common na practice nila na ganun din sa born again at iba, mga Iglesia ni Cristo, Sabadista, pareho din sila, no? Hindi kumikilala kay Mary na ina o mother. Okay. Pareho silang naniniwala na Biblia lang ang basihan sa paniniwala. Kapag hindi mabasa sa Biblia, huwag paniwalaan. Mga kapatid at mga magulang, pag-usapan natin kung ano ang dapat malaman natin kung bakit mali ang paniwalang ito, yung Bible alone. Okay. Unang-una, siguro hindi niyo alam or alam ba ninyo, dapat nating ihayag ito o ipaalam din sa iba para hindi sila madadaya
kung Biblia na ang pag-uusapan. Okay. Bakit mali yung Bible alone doctrine? Unang-una, tandaan, ano ba ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Biblia o simbahan? Pag sinabing simbahan, iglesia o grupo o samahan. Ano ba ang itinatag ng Panginoong Jesucristo? Biblia o simbahan? Kung basahin natin ang Biblia, wala po tayong mabasa kahit na isang bersikulo lang na nagsasabi, Biblia ang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Wala pong ganong dalata na ating mababasa sa Biblia. No? Dahil ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay ang samahan, grupo, organisasyon. Okay. Ito ang itinatag niya. At ito ang sinasabihan niya na ipakalat ang kaniyang magandang balita. Ituro ang magandang balita. At ito din ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 3:15. Haligit suhay ng katotohanan. The pillar and foundation of the truth. The church. Pag sinabi kasing Biblia lang ang basihan sa paniniwala, ang tanong dito, nasa Biblia ba lahat ang dapat nating malaman? Ang sabi ni Apostol Pablo, unang Timoteo 3:15, ang iglesia o samahan na sinimula ng ating Panginoong Jesucristo, haligit suhay ng katotohanan. Paano ba magtuturo ang iglesia o simbahan? Sa sulat lang ba? Kung nasa isip ninyo ang sagot na sulat lang, nangangaral ang simbahan, nagkakamali kayo. Ito ay salungat sa sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Tesalonika na ating mababasa sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 15. Nang sinabi ni Apostol Pablo ang mga ito, sabi niya, idiretso ko na lang dahil hindi ako nag-open ng Biblia dito. Okay? Mag-stand up daw tayo sa yung mga tinuturo nila. Huwag kakalimutan. Yung tinuturo nila na tinawag niyang tradisyon. Tradisyon, no? Yung tradisyon daw na sinalita sa pamamagitan ng bibig at hindi lang yung sinalita sa pamamagitan ng bibig at sulat daw. Sulat o sinalita sa pamamagitan ng bibig. Dalawa ang sinabi ni Apostol Pablo, hindi lang yung sulat. Bakit ganon? Bakit hindi lang yung sulat? Dahil meron talagang hindi na sulat. Sa Juan 21:25, malinaw ito, yung mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang sabi? Juan 21:25. Kahit na daw ang buong sanlibutan kung isulat ang lahat, hindi kasya kung sulatin pa ang lahat. Of course, hyperbole ito na pagkasalita. Ang laki ng mundo, hindi makasya. Okay. Ang ibig lang sabihin nito, ang dami pang hindi nasulat. Alam naman natin yung ano ang mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nagtuturo, nagmimilagro. Hindi daw lahat nasulat. At saka, pag sinabing Biblia, okay, sa history, pag ang tanong natin, sa panahon ng mga apostol, may Biblia na ba sila? May Biblia na ba sila? Now, ang sagot, diretsong sagot, wala pa.
No? Kapag ang itumbok natin, pag sinabi kasing Biblia, Old at New Testament. No? Old at New Testament ang Biblia. Hindi matawag na Biblia kung Old Testament lang. Maliban na lang kung gamitin natin ito sa yung tinatawag nating figure of speech. May figure of speech kasi na pwede mo gamitin yung salita na ang ibig nyo lang sabihin yung party lang. Di ba? Oo. At pwede rin baliktarin. Party lang pero ang pinahiwatig natin yung buo. May ganon, no, sa figure of speech, no? Pero strictly speaking, pag sinabi kasing Biblia, dalawang testamento ito, Old at New Testament. Sa tanong kung sa panahon ng mga apostol, meron na ba silang New Testament compilation? No. Sa panahon ng mga apostol, ang kanilang scripture na ginagamit ay yung sa matandang tipan pa lang. Wala pang New Testament compilation. No? Dahil nagsusulat ang mga apostol, huli na. Sa unang siglo, kung hindi ako nakalimot, mga around 40 AD, nasimulan ang iglesia 30 or 33 AD. Nang nasimula ni Kristo ang iglesia, hindi pa nakasulat ang mga apostol agad-agad. At wala ding utos ang Panginoong Jesucristo na magsulat sila. Liban na lang, no, ang mababasa natin sa Biblia sa panahon ng mga apostol, yung si Juan lang isinugo ng Panginoon na isulat yung Revelation. Pero yung ibang mga apostol, walang mabasa sa Biblia na isunugo rin sila na magsulat. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali at nakalibot, si Juan lang ang sinabihan na isulat yung The Book of Revelation. Yun lang. At walang mababasa sa Biblia na si Juan na magsulat siya sa Book of John. At saka yung tinawag nating 1 John at 2 John. Walang instruction ang Panginoon sa mga apostol na isulat ang mga libro na iyan. Kung alin ang bilang sa mga aklat ng New Testament. At kahit na yung Old Testament, no? Dahil nagkaroon tayo ng final canon, definitive na bilang, yung ginawa lang ng mga obispo sa pamamagitan ng mga council. Dahil sa panahon ng mga Hudyo sa Old Testament, sa napag-alaman natin, dalawang kanon ang meron ang mga Hudyo. Hindi magkatulad ang bilang. Una, yung tinatawag nating Palestinian canon. Yung ang mga libro, kung bilangin natin, 39 books. 39 books. Okay, yung Palestinian canon. Wala yung Macabeo, yung 7 books na kabilang sa ating Old Testament natin mga Katoliko. Okay, yung Palestinian canon 39. Pero yung canon ng mga Hudyo rin, yung tinawag nating Alexandrian canon, ang bilang sa mga libro nila 46. Tumpak sa ating Roman Catholic canon sa Old Testament. Okay. 46. Samantalang yung sa Palestinian, 39. So, walang close canon ng mga Hudyo sa kanilang panahon. Di ba? Sino ang nag-close nito? Sino ang nagpasya na ito lang 46 ang official? Hindi yung 39. Mga obispong Katoliko sa pamamagitan ng mga Catholic Council. Una yung 381 AD sa Council of Rome. At saka yung Council of Hippo 393 AD. At ganon din sa Council of Carthage 397 AD. Mga obispong Katoliko ang nagpasya kung alin ang bilang ang isama sa ating Bible. Mga kapatid at mga magulang. So kung
Sola Escritura tayo, Bible alone tayo. Ang tanong ko sa mga protestante na Bible alone o Biblia lang ang basihan, bakit naniniwala kayo? Hindi lang natin pag-usapan halimbawa yung Old Testament dahil hindi tayo pareho ng bilang, no? Itong New Testament lang ang pag-usapan natin. Itong New Testament na ilan ang bilang, no? Sa ating mga libro sa New Testament, 27. Ang tanong, sino ang nagsabi o sino ang nagpasya na 27 books lang ang New Testament? Halughugin natin ang history. Yung mga record. Sino? Wala tayong ibang matumbok maliban sa mga obispong Katoliko. Sila kasi ang nagpasya kung alin ang bilang ang isama sa ating New Testament. Dahil sa panahon ng mga apostol, walang ganong desisyon, walang ganong pagpasya. Kung alamin natin kung ilang mga libro ang isinulat ng mga Kristiyano, ang dami, hindi lang 27. Aralin ninyo mga kapatid at mga magulang ang history. Ang daming sulat ang mga Kristiyano. At mga obispong Katoliko lang ang nagpasya kung alin sa mga ito ang isama sa ating New Testament compilation. Na pagpasyahan natin ang official na bilang sa mga aklat ng Bagong Tipan. May ganun ba? Yung unang council ng simbahan, Council of Jerusalem, na pagpasyahan na ba ng mga apostol kung alin ang bilang sa mga aklat ng New Testament na gawing opisyal? Wala, mga kapatid at mga magulang. According to history. Kaya nga, yung mga hindi Katoliko na nainkwentro ko, ayaw nila ang history. Dahil kapag gagamitin ang history, gawing basihan, lilitaw na wala silang logic. Dapat ba tayo maniwala sa kanila? Na hindi nakabase sa history ang samahan nila? Okay? Ito. Kung Bible alone ang basihan natin, bakit naniniwala tayo sa sinabi ng mga obispo sa kanilang pagpasya na ang New Testament official lists sa mga aklat ng Bagong Tipan, ito lang 27 books. Na ang pagpasya nito ginawa lang ng mga obispong Katoliko. Mga obispong Katoliko. Isinama sa compilation ng Old Testament. Uulitin ko, walang utos si Kristo at mga apostol na gawin ito. Magtanong ako sa inyo kung meron man, ibigay niyo sa akin. I-text niyo. Okay? I-text niyo sa akin. Ang cellphone number ko, 0938-3753-987. Okay? 0938-3753-987. I-text nyo sa akin kung anong talata na sinabi ni Kristo at mga apostol na nagpasya sila kung alin ang bilang na gawing opisyal sa mga aklat ng New Testament. Wala. Ang Biblia natin ngayon, kung mag-research tayo sa history, sino ang naglagay ng table of contents, sino ang nag-sequence nito, mga kapatid at mga magulang, mga obispong Katoliko. Yun. Kung Bible alone, bakit naniniwala tayo sa pasya ng mga obispo? Hindi ito mabasa sa Biblia. Ang naganap na pagpasya ng mga Roman Catholic Council, kung alin ang bilang ang isama sa ating New Testament compilation. Tandaan, si Kristo at mga apostol hindi nag-uutos. Walang utos na mababasa sa Biblia na gawin ito. Pagpasyahan kung alin ang bilang ang isama sa ating New Testament. Ilang mga aklat? Wala.
pasya lang ito ng mga obispo. Bakit maniniwala tayo sa pasya ng mga obispo? Ang linaw naman, yung authority ng mga obispo galing ng mga apostol. Sa Mateo 18:18. Ano man ang ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din sa langit. Kaya, valid yung unang council ng Jerusalem at saka yung mga sunod-sunod na council na hindi na nasulat sa Biblia. Council of Rome, Council of Laodicea, Council of... ang daming council. Mga kapatid at mga bulang. Kung totoo tayong Kristiyano, paniwalaan natin ang lahat ng council because of authority. Okay, wala na tayong oras mga kapatid at mga magulang. Sana, sa 30 minutos na ating paghahayag, meron kayong napulot sa palatuntunan natin ngayon. Okay, hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.